Isang magandang araw po sa ating lahat. Amen. Amen. Kamusta po kayo lahat? Amen. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at muli sa pagkakataon na lahat tayo ay nagkasama-sama. Nagpupuri po ako at iningatan niya ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi na yung sa anumang kapahamakan o anumang sakit at karamdaman. Amen. Kaya po tayong lahat dito ay narito sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? At maaari po na sa mga tabi nyo dati, may mga pamilyar na mukha na parang wala sila ngayon, ano? Amen? So, hindi po dahil sa nagkasakit sila o na-virus sila, no? Sa anumang kadahilanan, pinapanalangin po natin na sila pa rin sa mga oras na ito ay hipuin ng Panginoon, kaugnayin ng Panginoon, iparanas ng Panginoon ang pagsama niya sa kanila. At nawa, panalangin rin natin na susunod na mga linggo ay makasama rin po natin sila. Amen, diba? Amen. So ako po ay personally natutuwa po ako sa ating series na Courageous and Conquering Faith. Natutuwa po ako kasi dahil dito nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mapag-aralan ang bawat mga personalidad sa Biblia. Hindi po ba? Mga tao sa Biblia na kung saan nagpakita ng kakaibang pananampalataya o great faith sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh. At alam ko po na hindi po ba para maitala ang iyong pangalan sa Biblia. Isa po itong napakalaking karangalan. At para po din sa mga tao na nagagawa ng libro, ano? Yung mga tao na ilalagay yung pangalan nila sa mga libro o nagagawa sila ng sariling libro. Ibig sabihin lang makapangyarihan o di kaya napakatalino o kaya ay napakayaman o mayroon siyang kakaiba na natatangi sa kanya, hindi po ba? Kaya siya nagagawa o inailalagay sa isang libro. Amen po. At nung nakaraang online service po natin, di ba 1 month po tayo na hindi nagsama-sama. At sa mga online services po natin, doon po ay pinag-aralan natin ang buhay ni Joshua. Tama po ba? Si Joshua, the mighty military leader of Israel. Si Joshua po ang nag-lead sa mga Israelita para marating ang bayan ng Canaan. Tama po ba? Nung namatay na si Moses, ang nag-lead na sa kanila ay si Joshua. Amen. So, napag-aralan po natin siya. Ganun din si Caleb. Sino po ba si Caleb? Si Caleb ay isa sa dalawang spiya, hindi po ba? Na ipinadala para mag-spy sa Canaan. Pero sa 12 na yon, dalawa lang sila ni Joshua. Siya at saka si Caleb ang nagsabi sa kay Moses na, sige, lusubin natin sila. Bagaman malalaki silang mga tao, makapangyarihan sila, marami silang sandata, malalakas sila, matipuno sila. Pero, sige, lusubin pa rin natin, kaya natin. Dahil nagtitiwala siya sa pinangako ng Panginoon na ibibigay niya ang bayan ng Canaan sa mga Israelita. At sino pa po ang pinag-aralan natin? Si Rahab. Tinuro ni Pastor, di ba? Woman of faith. Na bagamat sa kanyang estado, sa kanyang buhay, siya ay isang prostitute. Hindi po ba? Pero, ginamit siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagtitiwala na ang Panginoon ng Israel, ang siyang totoong Panginoon at makapangyarihan sa lahat, tinabog niya ang mga espiya na nag-spy sa Jericho. Hindi po ba? Dahil doon ay kinumen siya sa kanyang pananampalataya. At ganoon din po, last week ay si Gideon. Amen. Si Gideon na sa 300 na kawal ay nagapi nila ang 135,000 na Midianita. See? 135,000 against 300. Diba? Parang kung sa tutuusin, imposible. Pero dahil kasama nila ang Diyos, sila ay nanalo ng tagumpay. Amen. At ngayon po, ang pag-aaralan namin ay isang napaka-interesting ulit na tao o woman of faith. Yan, woman siya. Ang faith sa Biblia, siya ay nagngangalang Deborah. So, bago po natin pag-aralan si Deborah, gusto ko kayong bigyan ng briefing about sa panahon kung kailan ni-raise ng Panginoon si Deborah bilang isang hukom o judge. So, ito po ay nasa libro ng, mababasa po natin ito sa libro ng hukom. At yung binasa po ni Sister Daisy, nag-umpisa siya sa Hukom chapter 4. Pero bigyan ko kayo ng briefing ng Hukom 1 to 3. Ito po yung mga panahon na
Joshua. Hindi po ba si Joshua ang nakapagdala sa kanila sa Kanaan? So, nandun na sila sa Kanaan at kailangan na lang nila sakupin ng bawat bayan para totally sila na manahan doon. At sinabi ng Panginoon na pag sinasakop nyo ang bawat bayan, kailangan patayin nyo lahat ang naroon o itaboy nyo lahat. Wala kayong ititira at wawasakin nyo ang lahat ng kanilang mga altar kay Baal. Dahil si Baal po ang dinudiyos nila, di ba? Ito ay Diyos-Diyosan, hindi siya totoong Diyos. Kaya ang gusto ni Yahweh, tanggalin lahat ito. At dahil patayin si Joshua, ang mga tao ay nakalimot kay Yahweh. Gumawa sila ng mga bagay na sa tingin lang nila ay maganda at mabuti sa kanila. Na kung saan, sa mata ng Panginoon, hindi ito mabuti. Kaya ang nangyayari, dahil hindi sila kinalulugdan ng Panginoon, nagkakasala sila, dinudiyos nila si Baal. At galit si Yahweh dahil dyan, sila ay nagagapi ng mga natirang mga Kananeo. So, nire-reclaim ng mga Kananeo ang kanilang lugar. At dahil wala sa kanila si Yahweh, ang paggabay sa kanila ni Yahweh, sila ay nadi-defeat. Pagkatapos, humihingi sila na naman ngayon ng tulong kay Yahweh para sila ay i-deliver. At nag-raise si Yahweh ng isang hukom. So during that time, walang hari ang Israel. Ang tanging leader nila ay mga hukom. So ang Panginoon, si Yahweh ay nag-raise up ng isang hukom para sila ay deliver. At sila na naman ay magwawagi dahil pinakasiyan na naman sila ni Yahweh dahil nagre-repent sila. At sa tuwing mamamatay ang hukom nila, babalik na naman sila sa dati nilang ginagawa. Ngayon, masasakop na naman sila, maghihirap na naman sila, iiyak na naman sila kay Yahweh. At bilang si Yahweh, bayan niyang Israel, mahal niyang Israel, magpapadala na naman siya ng hukom. So bago po dumating sa chapter 4, may 3 na hukom ang dumaan sa Israel. Una po ay si Othniel, pangalawa ay si Ehud, pangatlo ay si Shamgar, at pang-apat po si Deborah. Ngayon, si Deborah po ay isang hukom, pang-apat na hukom. So ang ibig sabihin ng hukom during that time, dito sa ating judge lang, makikita mo lang yan sila sa mga korte. Ang tanging gawain lang nila ay tagabigay ng hatol, guilty or not guilty. During that time, ang hukom po ay kaparehas ng ganon. Siya rin po ang nagre-resolve ng conflict o hindi pagkakasunduan ng bawat isa. Siya rin ay isang leader. Siya rin ay isang pinuno. Kumbaga, may say siya sa kung ano ang dapat nilang gawin. At ang Diyos ang pumipili at nagtatalaga ng isang hukom. So during that time, si Deborah ang hukom. At nagkataon si Deborah ay isa ring propeta ng babae. Prophetess. So, ibig sabihin naman po ng propeta, siya ay isang taong pinasisiya, pinauugnay ng Diyos upang ipahayag ang loobin ng Diyos na mangyayari sa hinaharap para sa kanyang mga bayan. So, ibig sabihin, ang propeta ay may ugnayan direct sa Panginoon. Hindi po ba noong mga unang panahon, hindi sila direct nakakapagdasal sa Panginoon, hindi sila direct na naririnig ang Panginoon, pero ang mga propeta po ang kinauugnay ng mga Panginoon. At isa doon si Deborah. So, tignan natin, si Deborah ay isang hukom at isang propeta. Siya ay isa sa 5 propeta, ngunit siya 5 babaeng propeta. Pero siya lang ang nag-iisang hukom na babae. During that time, napakahirap pong itangi ang isang babae para maging hukom. Kaya nga nag-iisa lang siya eh. Ngunit, kahit na babae si Deborah, siya ay pinili ng Diyos upang maging hukom ng Israel, upang maging leader ng Israel dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Makikita po natin dito sa Judges chapter 4 verse 5 na ang mga tao daw ay lumalapit sa kanya. Gayon na lamang ang kanilang tiwala sa kanya na kahit pa siya ay babae, sa kanya sila lumalapit para ayusin ang kanilang mga suliranin at sa mga pagpapasya nila sa buhay. Ganun din, si Barak, nabasa po natin kanina, di ba? Nung sinabi ni Deborah na gagamitin ka ng Panginoon para i-deliver ang Israel sa kamay ng mga Kananeo, sabi ni Barak, pag pupunta ka, pupunta ako. Pag hindi ka pupunta, hindi ako pupunta.
Hindi po ba? Ganun na lamang yung regard ni Barak sa isang babae, di ba, na leader. Kumbaga, kahit na babae si Deborah, binigyan niya o in-acknowledge niya yung anointing ni Deborah bilang propeta at yung kakayahan ni Deborah bilang isang leader. Kaya sinasabi niya, sumama ka. Parang indirectly sinasabi, samahan mo ako. Diba? Kailangan kita. So, dito po nagpapakita na kahit na sinong tao, babae ka man, lalaki ka man, mahina ka sa tingin mo, malakas ka, anong lahi mo, bata ka pa o matanda ka na, kung gusto kang gamitin ng Panginoon, ay kaya kang gamitin ng Panginoon. Amen? So, umpisahan po natin. Gusto kong maipakita kayo, idaan kayo dito sa nangyari na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Deborah. Sa chapter 4, verses 1 and 2 po, 1 to 3. Basahin po natin. Yan. Nang mamatay na si Ehud, ang bayan ng Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Ito na naman, di ba? Gumawa na naman sila ng kasamaan. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Horeset Hagoyim ang pinuno ng kanyang bukbo. Si Jabin ay may siyam na karwaing bakal. Pinagmalipitan at tinapin niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Eto na naman, 20 years in captivity na naman ang mga Israelita. Kaya naman, hirap na sila. Siguro talagang hindi na nila halos kaya. Kaya naman humingi na sila ng tulong ulit kay Yahweh. Dito nakikita mo may repentance na naman ng Israel. Na, Panginoon, hindi na namin kaya, tulungan mo na kami. I-deliver mo na kami sa mga kamay ng Kananeo. At dito po, sino po ba si Jabin? Si Jabin ay hari ng Kanaan sa Hazor. So, ang Kanaan po maraming bayan yan. At bawat bayan nila, may sarili silang hari. Ang Hazor po ay nasa kandurang bahagi ng Kanaan. At ang hari nila ay si Jabin. At ang kanyang chief of police, kumbaga sa atin dito ngayon, chief of police o yung pinuno ng kanyang buong militar ay si Sisera. Yan. Sila ay may 900 na chariots o karwahing bakal. Ibig sabihin, ng mga panahon na yun, ang katumbas po nun sa mga panahon natin ay tangke ng yung military tank. Diba? Yung makikita mo lang sa movie, ayaw kung nakakita na kayo, ako hindi pa ako nakakita ng ganon. So, ganon kalakas yung kanilang mga kagamitang pang-digma, kumbaga. At ng mga panahon na yun, wala pong mga anumang kagamitang pang-digma ang Israel. Sinasabi nga dito, maaring mayroon lamang silang tulos o taba. At sabi doon, sa iba ko pa pong pag-aaral, yung karwahe daw po ng mga Kananeo, sa kanilang gulong, may tulis, may talim. Di ba, pwede mo naman lapitan yung karwahe, ganun-ganugin mo. Pero yun, dahil may talim, hindi makalapit ang mga kalaban nila. Kasi masusugat muna sila bago sila makalapit. Not unless meron silang pana, pwede silang lumaban. Pero walang ganun ang Israelita noong mga panahon ngayon. Kaya ganun na lamang ang mga Israelita na takot. Hindi sila lumalaban sa Kananeo kasi alam nila, walang laban. Wala tayong kaya dyan, di natin kaya. Bukod pa doon, tandaan niyo po, ang sinabi ng mga espiya patungkol sa mga Kananeo, sila ay malalaking tao. Makikisig, di ba? Kumpara sa atin, di ba? Doon na lamang siguro talagang walang gustong lumaban. Kahit na hirap-hirap sila, walang gustong lumaban. Ngayon, sa verse 4, si Deborah nga na propetesa, asawa ni Lapidot, ay siyang hukom ng Israel ng mga panahon yun. Siya ay laging umuupo sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, sa pagitan ng Rama at Bethel, sa lupaing mabulol ng Ephraim. At pinupuntahan siya ng mga anak ni Israel para sa kanyang habol. Si Deborah po ay isang hukom, leader, namumuno, propeta. At siya po ay may opisina. Hindi po ito yung opisina niya, kagaya na makikita natin opisina ng mga judge ngayon, na talagang simentado. Siya po ay nag-opisina sa ilalim ng palm tree. Kaya ang sabi dito,
dito, palmera ni Deborah. Ipinangalan na sa kanya yung palm tree na yon kasi nga, yun ang ginagawa niya office. Doon pumupunta yung tao sa kanya para pagbigay ng hapon. Amen? At sinabi po dito na siya ay wife ni Labrador. Dito po nung sinabi na wife siya ni Labrador, meron po akong isang napagtanto na bagay dito. Bakit kailangan niyang sabihin na siya ay asawa ni Labrador? Dito po nagpapakita na si Deborah sa kanyang, yung alam niya where she stands. Kahit na po siya ay kilala ng mga tao doon, ipinapakilala pa rin siya na asawa siya ni Labrador. Ibig sabihin dito, kahit na wala namang malaking senaryo na pinakita yung pagiging mag-asawa nila, in-honor pa rin niya na siya ay asawa ni Labrador. Ibig sabihin po, di ba po sa Ephesians chapter 5, sinasabi po dito na mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang iyong mga asawang babae. At mga asawang babae, respetohin ninyo ang iyong mga asawang lalaki. Dito po para sa akin, nagpapakita dito si Deborah ng pagrespeto niya sa kanyang asawa. Dahil pinamention niya talaga na siya ay asawa ni Labrador. Mga kababaihan, di ba po? Sa atin, kahit na sabihin natin super talented kayo, super achiever kayo, o mas malaki ang kakayahan ninyo o skill ninyo kaysa sa mga asawa ninyo. Huwag niyo po yung gamitin para sabihin na mas sa bahay, kayo pa rin ang mas may kakayahan. Kasi dito si Deborah ay pinapakita niya na kahit na tinatawag siya bilang leader ng Israel tinatawag siya bilang leader ng Israel, tinatawag siya bilang isang propeta, yet sinabi niya asawa pa rin ako ni Labrador. In our home, ako pa rin ay asawa at nagpapasakot sa aking asawa naman. So, napakahalaga po yun, nakatanginan ni Deborah. Amen. Sa Judge 4:6-7 naman po, basahin po ulit. Ito na, siya'y nagsugo at ipinatawag na niya si Barak, na anak ni Abinoam, mula sa Kedesh, sa Naphtali, at sinabi sa kanya, inuutosan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, humayo ka at ipunin mo ang iyong mga tauhan sa bundok ng Tabor, at kumuha ka ng 10,000 sa lipi ni Naphtali at sa lipi ni Zebulun. Aking palalagpasin si Sisera, ang pinuno sa Hubon Gibeon, upang sulbungin ka sa ilog Kishon, kasama ang kanyang mga karwahe at ang kanyang hukbo, at ibibigay ko siya sa iyong kamay. O, ito na si Barak. Si Barak po naman ang pinuno ng mga militar ng Israel. So kung sa Cananeo, si Sisera, sa mga Israelita, si Barak naman yon. Siya ang pinuno ng kanilang hukbong militar. At pinatawag siya ni Deborah. Hindi ba inutusan ka ng Diyos na kumuha ka ng 10,000 tao mula sa Naphtali at Zebulun, at pumunta kayo sa bundok ng Tabor, at doon ay ibibigay niya si Sisera sa kamay niya? So parang ina-affirm dito ni Deborah. May utos. Bilang isang propeta, narinig din yun ni Deborah na may pinag-uutos ang Panginoon. Kaya sinabi niya naman kay Barak na di ba inuutusan ka? Ngayon, ang utos na ay ayun po, upang ang motive niya syempre ay para mapalaya na ang Israel sa kami ng mga Cananeo. Ngunit si Barak bilang isang commander at leader ng Israel, anong sabi niya? Sa Judge 4 verse 8, note, anong sinabi niya? Kung sasama ka sa akin, ay pupunta ako roon. Ngunit, kung hindi ka sasama sa akin, ay hindi ako pupunta. Leader po itong nagsasabi Tapos sinasabi niya dito sa babae na leader, di ba? Na, kung sasama ka, sasama ako. Kung hindi ako sasama. Di ba? Parang kung maririnig siya ng mga kawal niya, ano bang klaseng leader ito meron tayo, di ba? Una dito, nagpakita po ng napakaliit na pananampalataya ni Barak. Hindi naman hindi siya naniniwala sa Diyos, pero napakaliit na kanyang pananampalataya sa Diyos. Na, imbis na panghawakan niya yung sinabi ng Diyos sa kanya, na pagtatagumpayin siya at ibibigay sa kamay niya si Sisera,
imbis na yon, ay ibinigay niya yung trust niya kay Deborah. Na Deborah, pag sumama ka, sasama ko. Gagawin ko pag sumama ka. May takot siya. Maaari na dahil nga sobra pong lakas nitong mga Kananeo, hindi po ba? Sobrang makapangyarihan ng kanilang hukbo at marami silang amas, may takot siya. At gayon na lamang ang pagtatamo niya kay Deborah. Kahit na sinabi ni Yahweh na kumuha ka ng 10,000 kawal at lipulin mo sila, di ba? Maaaring inisip niya na bilang si Deborah isang propeta at hukom, kailangan niya yung skills at anointing ni Deborah. He put his faith on Deborah rather than his faith on God's word. Kasi ang Panginoon mismo ang kumausap kay Barak. Sinabi ng Panginoon na ikaw ang gagamitin ko para palayain ko ang bayan kong Israel sa kamay ni Sisera. Ibibigay ko siya sa iyong mga kamay. Relate po ba tayo dito? May kondisyon kasi dito di ba? Si Barak. If you go, I'll go. May kondisyon. Yung obedience niya, kalaki, di parang conditional, conditional obedience. Minsan relate tayo dito, no? Na, Lord, sige, gawin mo muna ito sa akin. Magtatapat ako sa iyo. Bigyan mo muna ako magandang trabaho, Lord. Magbibigay ako sa iyo. Lord, pagalingin mo muna ako. Diba? Bibigay ko sa iyo buong lakas ko. Naalala ko po ang isang pastor na rin ngayon. Unang-unang kasamahan po namin siya nung kararating ko lang sa Kuwait. Hindi pa po siya pastor. Yet, nung nalaman ko po yung testimony ng buwan niya, pero leader na siya during that time. Hindi pa siya pastor, pero leader na siya during that time. Nung nalaman ko po yung testimony ng kanyang buhay, kasi may asawa po siya. Yung babaeng asawa po niya, ang nauna, ang story niya, nauna siya sa pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga, nauna siya naging Kristiyano. At ang nagkwento sa aking asawa ng babae. Matagal na ako nag-church, servant na ako ng Panginoon, yet yung asawa ko, hindi pa rin siya sumasama magsimba sa akin. Hanggang nagkasakit yung babae, yung asawa ng babae, ng matinding sakit. At dahil sa pagmamahal ng lalaki sa asawa niya, nakala niya hindi ito gagawin, nanalangin siya. Sabi niya, Lord, pagalingin mo lang po ang asawa ko. Sabi niya, maglilingkod ako sa iyo. Sinabi niya po yun. So, ngayon po, pastor na siya. Amen. So, mayroon siyang kondisyon, yet, sumunod pa rin siya. Okay? Pero, sabi dito, pagpatuloy natin, ang delayed obedience is disobedience pa rin, di ba? Ang partial disobedience is also disobedience. Tama po ba? Ang partial disobedience is also disobedience. At lahat ng disobedience, alam naman natin, minsan may consequences. Amen po ba? So makita natin dito ang consequence. Pagpatuloy natin sa chapter 4, verse 9-14. Sabi niya, di ba? At kanyang sinabi, tiyak nasasama ko sa iyo. Ito naman ang sagot ni Deborah. Sige, tiyak nasasama ko sa iyo. Gayunman, ang daan na iyong tatahakin ay hindi patungo sa iyong kapurihan. Sapagkat pagbibili ng Panginoon si Sisera sa kamay ng isang babae. At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Kedes. Tinawag ni Barak ang Sebulon at Naphtali sa Kedes at doon kasunod niyang umahon ng 10,000 lalaki at si Deborah ay umahon kasama niya. Okay. Si Heber na Kananeo ay humiwalay sa mga Kineo, ang mga anak ni Hupa na biyanan ni Moses, at tinayo ang kanyang tolda sa may punong Insera sa saanin na malapit sa Kedesh. Ito po si Heber, siya po yung asawa ni Jabez. Diba? Yung sa huli, kung sino yung sumaksak sa temple o sa ulo ni Sisera, ito po yung asawa niya. Siya ay galing sa lipi ng Israel. Pero humiwalay siya dito at nag-camp siya sa isang lugar malayo sa mga Israelita at hiwalay din sa mga Kananeo. Pero siya po ay may kasunduan sa hari ng mga Kananeo. At siya rin ay sumasamba na sa Baal na sinasamba ng mga Kananeo. So ito po yun. Ngayon, sabi dito, nang masabi kay Sisera, si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok ng Tabor. May nagsabi kay Sisera, tatanda niyo po dito, sa Kedesh din malapit na nanahan si Heber. Sa Kedesh, kung saan taga roon si Barak. Siyempre,
nagsabi kay Sisera na umalis sila Barak, pumunta sa Mount Tabor. At sila ay naghahanda na makipagdigmaan sa inyong mga Kananeo. Kaya ito ang sinabi niya. At dahil doon, iniko ni Sisera ang lahat ng kanyang mga karwahe na siyang naraang karwaheng bakal at ang lahat ng mga lalaking kasama niya mula sa Haroset Hagoyim hanggang sa Ilog Kishon. At sinabi ni Deborah kay Barak, tumindig ka sapagkat ito na ang araw na binigay ng Panginoon si Sisera sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? Kaya lumusong si Barak mula sa bundok ng Tabor kasama ang 10,000 kalalakihan na sumunod sa kanya. Amen. Dito po, si Deborah ay lumaban kasama ni Barak at ng 10,000 Israelita. Sa ibang nabasa ko po, sinabi dito na si Heber nga po ang nagbibigay ng impormasyon para sa mga Kananeo. Bakit nila nalalaman ang kilos ng mga Israelita? At dito po, nakita rin natin, pag diretso kong binasa, ngunit, sabi niya dito, hinabol ni Barak, sa verse 16, hinabol ni Barak ang mga karwahe at hukbo hanggang sa Haroset Hagoyim at buong hukbo ni Sisera ay nahulog sa talim ng taba. Wala ni isang lalaking nalabi. Lahat daw po ng kasama ni Sisera ay nalipol nila Barak. Kumbaga walang natira. Biruin niyo yun, kasama po ng mga karwahe. Nakita natin dito na sa kabila ng mga karwahe na yon at sa armadong sundalo ng mga Kananeo, sila ay nagapi ng mga Israelita. Walang natira sa lahat sa kanila. Despite na wala namang armas ang mga Israelita, hindi po ba? Pero ano po ang meron sila? Kasama nila ang Panginoon. During that time, kasama nila ang Panginoon. Kasi sabi po sa Romans 8:31, hindi po ba? Sa ating mga battle, pag tayo pinupusan ng Panginoon, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay sa ating panig, sino ang makakalaban sa atin? Hindi ba't kasama ng mga Israelita po ang Panginoon during that time? At sa 1 Samuel 17:47, sabi po doon, at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit na walang tabak at sibak. Kay Yahweh ang labanan ito at ibibigay niya kayo sa aking mga kamay. Amen. So nakita po natin yung tagumpay dito ng mga Israelita. At sa Judges 4:17-23, dito na po yung kung saan hinabol pa rin nila si Sisera. Kasi nakita ni Sisera na, ay, malulupig na kami, matatalo na kami. At si Sisera, bumaba siya. Hindi siya sumakay sa karong, bumaba siya, tumakbo siya. Barefooted, sabi. Hanggang makarating siya doon sa tent ni Jael, na asawa ni Heber. At dahil alam niya na yun ay bahay ni Heber, na may mabuting kaugnayan sa hari ng Jabin, na hari na si Jabin, parang kampante siya na pumunta doon. At nung nakita nga siya ni Jael, pinapasok siya, hindi po ba? Ngunit, sa dulo nakita natin na pinatay din siya ni Jael. Obviously dito, kahit na may kasunduan si Heber, na asawa ni Jael, sa mga Kananeo, hindi sila pareho ng kanyang asawa. Diba? Kasi pinatay niya si Sisera. Siya ang ginamit ni Yahweh na makapangyarihang Diyos upang matupad ang propesiya ni Deborah, na ibibigay niya ang buhay ni Sisera sa kamay ng isang babae. Dahil hindi agad sumunod si Barak, wala sa iyo ang pakunyan. Kasi during that time, kung sino po ang nakakagabi sa hari, nandoon sa kanila yung honor diba? At dahil sa sa partial obedience ni Barak, wala sa kanya yung honor. Dapat sana sa kanya. Amen? So, ang chapter 5 naman po ay Judges chapter 5. Pareho lang po ito ng Judges chapter 4. Pero ito po ay sa paraan ng awitin. Ginawa po ito ni Deborah. Siya ang sumulat nito. Parang nilahad lang niya kung paano siya pinagtagumpay. Sila pinagtagumpay ni Barak laban sa mga Kananeo, pero sa isang awitin. Yan. At balikan ko po si Deborah. Ito na po, kung ano yung makukuha natin sa pananampalatayang meron si Deborah. Hindi po
ba ang ating tema ay courageous and conquering faith. Obviously, may courageous faith si Deborah. Tama po ba? Yung pananampalataya, matapang. Talagang matapang na babae siya. At ito po yung nagagawa ng isang pagkakaroon ng courageous faith. 4 lang po ito. At mabilis lang. Una, the courageous faith of Deborah persuades others to take action. Ayan. Persuades others to take action. Kinaalala ni Deborah, di po ba sa chapter 4 verse 6, hindi ba inutusan ka ng Panginoon? Barak, hindi ba inutusan ka ng Panginoon na magdala ka ng 10,000 kawal? Diba? So dito po, ang ibig sabihin ng persuade ay to move others to take action or to push others to work things out. Sa Tagalog, himukin. Hinihimok, hinihikayat ang iba o kinukumbinsi ang iba para kumilos. Amen? So bilang si Deborah ay ina ng bayang Israel, hinihimok niya si Barak, sumunod ka Barak sa gustong mangyari ng Panginoon para mapalaya ang bayang Israel. Bilang tayo po na mas malalim na sa pananampalataya, I know na marami dito ang mas matagal na sa Panginoon, mas kilala na ang Panginoon, di ba? Matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Makakarelate po tayo dito na kagaya kay Deborah, himukin, kumbinsihin, hikayatin po natin ang ating mga kapatiran na maaaring natatakot kagaya ni Barak, maaaring nanghihina, maaaring may pang-aalinlangan pa kagaya ni Barak, kaya hindi sila kumikilos, hindi sila sumusunod sa Panginoon. So, pinapaalala po dito ng Diyos na nandyan siya. Ipaalala natin sa kanila na, kapatid, andyan ang Panginoon, kaya mo yan. Gawin mo, sundin mo ang Panginoon. Ang kagandahan, hindi ka naman niya iniiwan eh. Sasamahan ka niya, kasama ka niya. Amen? So, a courageous faith persuades others to take action. Pangalawa, yung faith ni Deborah is a faith that is prepared to deny and lose oneself. Nakita po natin ito sa Judges 4 chapter 9. Yung sabi sa kanya ni Barak, sama ka. Kung sasama ka, pupunta ako. Kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Anong sagot ni Deborah? Surely, sasama ako. Sigurado sasama ako. Wala pong pag-aalinlangan sinabi ni Deborah kay Barak na oo. Kahit pakilala ni Deborah ang mga Kananeyo, kahit pa alam niya na malakas ng ubo ito, kahit pa alam niyang walang armas naman talaga ang mga Israelita, umuo agad siya. At kahit pa na nanganganib din ang buhay niya, biruin mo sasama siya sa battle, hindi po ba? Kahit pa sinabi ng Panginoon na pagtatagumpayin ko kayo, Israel pa rin ang mananalo. Pero hindi naman nangangahulugan na walang masasaktan sa kanila, hindi ba? Hindi nangangahulugan na walang mamamatay sa kanila. Although pagtatagumpayin sila, at pwedeng yun ay si Deborah. Hindi po ba? So, hindi muna siya nag-isip. Teka lang, endanger yata ako. Teka lang, nanganganib yata ako dun. Diba? Hindi niya po yun inalinlangan. So, he is prepared to lose herself at deny herself. Ano yung deny? Not necessarily mamamatay. Diba? Kahit hindi niya maisip na baka mamatay ako doon. Pero pwede niyo rin maisip na, teka lang, ang ganda na ng buhay dito sa ilalim ng palmera. Pumupunta pa lang yung mga tao sa akin, hindi ko na kailangan magbahay-bahay pa para bigyan sila ng mga pagpapasya, di ba? Yung mga tao, sabi doon, paalala ko sa inyo sa verse 5, sabi doon, yung mga tao doon, yung umaakyat doon sa bundok ng Ephraim at pumupunta sa puno ng palmera para humingi ng paghahatol sa kanya. Kumbaga, nasa comfort zone na siya. Bakit pa siya pupunta doon sa lugar ng digmaan? Di ba? Kung nandoon siya sa lugar ng digmaan, kahit hindi siya makipaglaban doon, siyempre po, di ba? Lugar ng digmaan, walang maayos na tulog doon, di ba? Maaaring nakabantay ka palagi na baka anytime salakayin ka, di ba? Maaaring yung pagkain nila, maaaring hindi mabilisan, di ba? Maaaring hindi maayos. So, dito, if you have a courageous faith, you are willing to deny yourself, you are willing to go out of your comfort zone para lang makita ang kaganapan ng kalooban ng Panginoon. Amen? Dito po, sa pangatlo, ano sabi nito? So, una, persuades others to take action. Pangalawa, is prepared to deny and lose
oneself. At pangatlo, provides encouragement to take hold of God's promises. Dito po sa pangatlo, sabi niya dito, yung courage na meron si Deborah. Diba? Parang ipinasa niya kay Barak. Hindi po ba? Nung sinabi, oh sige, sasama ako. Diba? Kulang na kulang yung ni Barak yung pananalig niya eh. Pero yung pagsabi sa kanya ni Deborah na sige, sasamahan kita. Di ba? Biglang sasama rin si Barak, hindi ba? Yung courageous faith encourages others. At sa Hebrews 14, sinabi ni Deborah kay Barak, luso. O sa ibang translation po, bangon na, tayo na. Ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gabihin mo si Sisera. Pamuhunahan ka ni Yahweh. Yan ang sinabi ni Deborah. Tignan niyo po dito, pansinin niyo yung salita ni Deborah. Puro positibo. Puro positibo. Punong-puno ng excitement at kasiguraduhan. Sigurado yung kanyang mga pananalita. Hindi niya sinabing, sige na, alis ka na. Barak, galingan mo ha. O, diba? Hindi niya sinabi, galingan mo para manalo kayo. Hindi niya sinabi, sige, ipananalangin kita para kayo ay magtagumpay. Hindi po, sinabi niya agad dito, ngayon yung araw na magtatagumpay ka. Sige na, sasamahan ka ni Yahweh. Diba? So, dito po, what an encouragement, hindi po ba? Pag napaka-positibo nung tao sa'yo, para ikaw ay himukin na magtiwala sa Panginoon. Hindi po ba talagang nabuboost yung ating puso na sige, sumunod sa Panginoon. Sabi ko lang si Pastor, yan ang aking best encourager eh. Si Pastor, pagka sa preaching minsan, nagpapaturo ako sa kanyang Pastor, sabi ko, baby, Saturday na, hindi pa ako pleno yung aking outline. Tapos sasabihin niya, Saturday na lang gawin, hindi pa ako pleno yung outline ko, tulungan mo ako. Sasabihin niya, kaya mo yan, mahaba pang oras. Sabado na mo yan ang gawin. Kaya mo yan, mahaba pang oras. Tapos, kahit sa damit, sa pananamit, kasi mahilig po akong bumibili ako ng damit, yung gusto ko yung hindi naman masyadong malaki, para hindi ako mahikayat na lumaki. Yan. So, meron po akong sinusuot kahapon lang. Yung isang diretsong bestida. Tapos ang butoni siya diretso din. Sinusuot ko na ganyan. Kasi feeling ko masusuot ko ngayon. So, sabi ko kay Pastor, ay baby, hindi ko masusuot, hindi makasya. Sabi ko, kaya pumuputok pa. Sabi niya, kakasya rin yan, masusuot ko rin yan. Tapos sabi ko, siguro baka sa susunod pa na linggo, o baka sa anniversary. Sabi niya, hindi, masusuot mo na yan. Masusuot mo na yung bukas, sabi niya. Hindi nga magsara eh. Tapos sabi niya, hindi, sabi niya, masusuot mo yan. Huwag mong isara. Magpaluhog ka. Gawin yung reason. Di ba? Bilang si Pastor yan talaga. May kahalong pagpapatawa yung kanyang encouragement. Gawin ko na rin daw reason. Magpaluhog ako. So, encouragement ko yun. Amen? So, yun po ang ginagawa ng isang courageous faith. At pang-apat po, ito po, ang courageous faith put God's glory above all else. Ayan. Kahit po napakalaki ng participation ni Deborah, hindi po ba, sa kanilang pagwagi, sa tagumpay ng Israel, hindi po niya ito inangkin. Alam niyo po kung paano ko masasabi na hindi niya ito inangkin at nanatili siyang humble? Sinulat niya ang chapter 5. At ang chapter 5 ay isang awit papuri sa ginawang kabutihan at pagtatanggol ng ating Panginoong Diyos sa kanila during that time. At mababasa po natin sa chapter 5 verses 1 to 3. Sabi niya, nang araw din na iyon, ang awit na ito ay inawit ni Deborah at ni Barak, na anak na Abinoam. Purihin si Yahweh, ang mga Israelita ay buong giting na lumaban. Nagkusang loob ang taong bayan. Mga pinuno at mga hari inyong dinggin, ako'y aawit kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Ibig sabihin po dito, di ba, na she is not really taking the credit. Amen? Nakita niyo po dito na nanatili ang kanyang kababaang loob kahit na sa tutuusin ay napakalaki ng kanyang participation, di po ba? Para maganap yung nais ng Panginoon sa buhay ni Barak at sa buhay ng mga Israelita. Amen. So
So dito po minsan sa ating tagumpay, nakakalimutan natin na ibalik sa Diyos ang papuri, di ba? Ibalik sa, dahil ba ang galing-galing natin? Napakadali na lang para sa atin. Dahil ba napakatalentado natin o napaka-skillful natin? Di ba? Minsan nakakalimutan po talaga natin na ibalik lahat sa Panginoon. Pero hindi si Deborah. Nanatili siyang mapagpakumbaba at ibinagay ang lahat ng papuri sa Diyos at lahat ng tagumpay sa ating Diyos. Ang iba po sa atin, maaaring makarelate kay Deborah. Hindi po ba? Praise God po kung gano'n. Pero malamang iba din sa atin ay makakarelate kay Barak. Hindi po ba? Na si Barak, bagamat hindi po wala naman siyang pananampalataya, ngunit kulang. Hindi po ba? Kulang ang kanyang pananampalataya. Marami siyang alinlangan, marami siyang takot, na bagamat siya ay leader, di ba? At leader ng isang hukbo, yung kinakaharap niyang mga Kananeo, feeling niya masyadong makapangyarihan kumpara sa kanya. Masyadong malakas. Walang-wala sa kanyang kakayahan. Maaring ang kagaya sa atin ganon kapag meron tayong mga problema, hindi po ba? Na parang ang laki-laki ng problema natin, na panghihinaan tayo ng loob, natatakot tayo. Natatakot tayo magtiwala at sundin ang Panginoon. Na yung pagkatiwala natin, hayaan natin ang Panginoon na siya ang tumulong sa atin. Kailangan natin ng isang Deborah man o isang man of faith na maghihikayat sa atin o mag-i-encourage sa atin. Ang gusto ko po dito sa buhay ni Barak, bagamat na nagkaroon siya ng partial disobedience o obedience, partial obedience, may pag-amin po siya. Hindi po ba? May pag-amin siya sa kanyang kahinaan. Pwede rin naman yan sabihin kung sinasabi sa kanya yun ni Deborah, di ba, na pumunta ka doon. Di ba sinabi ka, ay ayaw ko ayaw ko sumunod. Kayo na lang. O hindi ako sasama. Pwede siyang magdahilan, hindi po ba? Kasi yung pagsabi niya kay Deborah na, pag sumama ka, sasama ko. Pag hindi ka sumama, ito po ay pag-amin niya. Natakot siya, hindi niya kaya. Hindi po ba? Hindi ko pa kaya. Hindi pa ako ganun kalakas. Kailangan kita. Kailangan ko ng tulong. Yan. Yun po ang gusto ko rin kahit pa paano kay Barak. Pwede rin naman po niyang tumanggi na lang, hindi po ba? Pero pinilit niya makita yung kanyang kahinaan. At i-acknowledge niya na kailangan niya talaga ng tulong. Sa atin po, kaya pwede din naman po natin ito. Pag alam natin hindi na natin kaya, pag nangihirapan na tayo, magpakatotoo po tayo sa Diyos, sa ating mga kapatid. Humingi po tayo ng tulong, diba? Hindi ko na kaya, nahihirapan na ako. Pwede mo ba akong payuhan? Pwede mo ba akong pagsabihan? Pwede mo ba akong tulungan? At sabi po dito, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman susubuan ng Diyos. Hindi ka niya susubuan. Nakita niyo po ang mga Israelita, diba? Lumayo, nagkasala, humingi ng tawad, pinatawad, ganun na naman, nagkasala na naman, hindi po ba? Pero po ulit-ulit yung pinapatawad ng Panginoon. Dahil ina-acknowledge pa rin nila, kailangan nila ang Panginoon. Dito po sa ating kwento, nakita natin si Deborah na sa kanyang pananampalataya sa Diyos, na si Yahweh na makapangyarihan at nag-iisang Diyos. Nagawa niyang manghimok ng kapwa para sundin ang mga ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Nagawa din niya na i-deny ang kanyang sarili at nagawa niya ibigay ang kanyang buhay kahit pa ito ay sa bingit ng kamatayan para lamang masunod ang nais na gusto ng Panginoon sa kanila. Nagawa din dahil sa kanyang pananampalataya, nagawa rin niyang i-encourage ang ibang tao, si Barak particularly, para angkinin ang pangako ng Diyos sa buhay ni Barak. At lastly, nanatili pa rin po siya na mapagpakumbaba. Nanatili po siya na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng tagumpay na ginagawa niya sa buhay ni Deborah. So tignan niyo po dito ang nagagawa ng isang may pananampalataya. Minsan, iniisip natin, o gusto kong lumalim ang pananampalataya, o gusto kong
dedicate the people around us. Amen? So kagaya po ng katapatan ni Deborah, di ba? Napagpala hindi lamang si Barak, kundi ang buong Israel. So, yun lamang po at sige po tayo lahat po ay tumayo at tayo ay manalangin. Ama namin, mapagtagumpay, Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa umagang ito, sa ipinaalala mo sa aming Panginoon, sa itinuro mo sa aming Panginoon, sa ipinakita at pinakilala mo sa aming Panginoon, na pananampalatayang meron kay Deborah, Panginoon. Lord, panalangin namin, Panginoon, nawa ay maging kagaya rin ni Deborah ang aming pananampalataya. Magkaroon kami ng pananampalatayang kagaya, Panginoon, kay Deborah. Lord, na kayang huminok sa aming mga kapatid upang sundin ka, Panginoon. Na kayang mag-encourage sa aming mga kapatid. Na kaya, Panginoon, i-deny ang aming sarili. Go out of our comfort zone upang, Panginoon, makita namin mangyari ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, kagaya ng pananampalataya, nananatiling mapagpakumbaba, na sa kabila ng tagumpay na ipinaparanas mo sa amin, sa kabila ng maraming pagpapalang pinaparanas mo sa amin, ay mananatili kami, Panginoon, grounded, Panginoon. Mananatili, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, at acknowledging, Lord, that apart from you, we can do nothing. Apart from you, we have nothing, Panginoon. At Lord, panalangin namin, Panginoon, na kami man ay dumarating sa sitwasyon, Panginoon, na naging kagaya ni Barak, Panginoon. Na Lord, nagkukulang kami sa aming mga pananampalataya. Nagkukulang kami sa pagtitiwala sa iyo. Na marami kaming alalahanin, marami kaming takot, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapaalala mo, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon. Help is on our way, Panginoon. We acknowledge, Lord, na kailangan ka namin sa aming buhay. Lord, malalaki, Panginoon, ang mga problema minsan dumarating sa aming mga buhay. Lord, ang aming mga pangangailangan, ang aming health, Panginoon, ang aming mga relasyon, Panginoon. Lord, malalaki man ang mga problema ito, Panginoon, pinapanatili mo, Panginoon, pinapaalala sa amin na ikaw na aming Diyos ay mas malaki at makapangyarihan. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil, Lord, ikaw nagbibigay ng katagumpayanan sa amin, Panginoon. Na Lord, ano man ang aming hinaharap, ano man ang aming kakaharapin, gaano man ito kalaki, Panginoon, the battle is not ours, Panginoon, it is yours, Panginoon. And if you are with us, Panginoon, who can be against us? Maraming salamat, Ama, na meron kaming Diyos na tapat, meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin, punong-puno ng habag, na kahit patuloy kami nagkakasala, nagkakamali, ay paulit-ulit mo rin kaming pinapatawad. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Panginoon, nawa, ang mga pinag-aralan namin at tinuro mo sa amin sa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy namin, Panginoon, ang kinin, Panginoon, bilang, Panginoon, pagtuturo mo sa amin sa bawat araw ng ating buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyong lahat ng pagpuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Maraming salamat, Minister Tina, sa Word of God na sinare mo sa amin at truly na-encourage kami. Na-bless po ba ang bawat isa? Amen. 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 Ako po ay naalala ko yung sinabi rin doon na hindi tayo susukuan ng Diyos. Amen? Amen. Amen po? Hindi tayo susukuan ng Diyos. Hindi nga niya sinukuan ng mga Israelita sa patuloy niyang pagpapadala ng mga hukom, ng mga hari, at ng mga propeta hanggang sa pagsugo niya sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo sinukuha ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. At patuloy, Panginoon, ang katapatan, sabi doon, the faithfulness of your faithfulness, hindi lang magbe-benefit sa iyo, kundi sa faithful, at kundi ang mga tao din sa paligid mo. At ang katapatan ng ating Panginoong Jesus sa pagsunod sa kanyang Ama ay dumaloy hanggang sa ngayong henerasyon at sa darating pang henerasyon. Iiwanan nga niya ang 99 upang pumunta doon sa nag-iisang nawawalang tupay. Amen? Hindi tayo susukuan ng Panginoon
At patuloy na hihimok siya. He is our greatest encourager actually. Amen? Kaya patuloy po tayong lumapit sa Kanya at patuloy na magtiwala sa Kanya dahil kasama natin siya sa lahat ng ating laban. Amen? Purihin po ang Diyos, tanggapin natin ang benediction. At sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa inyo. Sa Kanya ang kapurihan at kadakilaan at kalwalatian, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang nag-uumapaw na biyaya at habag ng ating Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus, at ang kalakasan, ang kapangyarihan na dumadaloy at nagmumula sa Kanyang banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na malakas na